Nagsisimula ang pelikula sa Los Angeles. Si Will Sharp, isang veterano, ay sinusubukang makausap ang mga kinatawan ng medical insurance dahil kailangan niya ng pera para sa eksperimento at mahal na operasyon laban sa cancer ng kanyang asawang si Emmy. Ngunit hindi siya natulungan, kaya kakaunti na lang ang natitirang paraan para sa kanya. Mayroon pa silang sanggol na kailangan ding alagaan. Nagkunwaring pupunta si Will sa isang job interview, pero ang totoo ay makikipagkita siya sa ampon niyang kapatid na si Danny, isang kilalang magnanakaw ng bangko. Nagpunta si Will sa bahay ni Danny kung saan may mga nakaw na sasakyan kasama ang kanyang grupo. Alam ni Danny na may kailangan si Will at inamin nitong desperado na siya. Pumayag si Danny na isama siya sa isang trabaho na gagawin nila sa mismong araw na iyon. Sa ibang bahagi ng lungsod, dumating si paramedic Cam Thompson kasama ang bago niyang partner na si Scott sa lugar ng isang aksidente sa kotse, kung saan isang batang babae na si Lindsay ay naipit ng bakal na bakod. Tinulungan ni Cam si Lindsay na kumalma habang pinuputol nila ang bakod upang mailigtas siya. Pagkatapos, kumain ng tanghalian sina Cam at Scott, at sinabi ni Scott na ligtas na si Lindsay. Ngunit tugon ni Cam, wala siyang pakialam dahil ginagawa lang niya ang trabaho ng walang pagkakabit ng damdamin. Sinabi naman ni Scott na narinig na niya ang reputasyon ni Cam, bagamat siya ang pinakamahusay na medic sa lungsod, wala namang gustong makipagtrabaho sa kanya. Sumama si Will kina Danny at sa mga tauhan nito habang papunta sila sa bangko. Samantala, dalawang pulis na sina Zach at Mark ay bumiyahe patungo roon dahil may gusto si Zach sa isa sa mga teller at balak niya itong ligawan. Pinilit siyang hikayatin ni Mark na ituloy na lang ang plano. Pagdating nila, nagsimula na sina Danny at ang grupo niya na tutukan ng baril ang mga empleyado. Hindi na napigilan ni Mark si Zach na pumasok matapos nitong magkunwaring magbubukas ng account. Tinanong pa ni Zach si Danny na nagpapanggap na manager ng bangko kung ano ang pangalan ng teller at binigyan siya nito ng peke. Nang lapitan ni Zach ang teller, napansin niya ang totoong pangalan nito at doon siya nakaramdam na may kakaiba. Agad na binunot ni Danny ang baril at inutusan ang mga kasama niyang gawin din iyon, saka pinilit si Zach na magpanggap na kalmado upang makuha nila ang gusto at makatakas. Sa labas ng bangko, tinulungan ni Mark ang isa sa mga kasamahan ng grupo nang tumirik ang truck nito, na hindi niya alam na may masamang balak pala ito. Nang mabunyag na ang kanilang pagkukunwari, tinangka ng kriminal na sagasaan si Mark pero nakailag siya kaagad. Habang palabas sina Will at Danny kasama si Zach bilang bihag, sumiklab ang putukan sa pagitan ng iba pang kasamahan nila at ng mga pulis. Napatay ang lahat ng tauhan ni Danny. Sinubukan ni Zach na lumaban kay Danny, ngunit binaril siya ni Will. Tumakbo sina Will at Danny at iniwan si Zach, pero natagpuan siya ni Mark. Tinawag sina Cam at Scott upang tumulong, at matapos nilang mailigtas si Zach, pinilit ni Danny si Scott na bumaba at sinuotan si Will ng uniforme nito para maagaw ang ambulansya. Sumakay si Danny sa likod at tinutukan ng baril si Cam upang sundin ang mga utos niya. Habang tumatakas sila, hinarang sila ng mga pulis, pero nagawa ni Cam na paalisin ang mga ito matapos ipakitang ginagamot si Zach sa loob. Nakakita ang ibang mga pulis kay Scott na walang malay at napagtanto nilang tinanggay ni Will at Danny ang ambulansya. Dahil dito, dumating ang iba pang puwersa ng batas, kabilang si Estes Captain Monroe, upang magplano kung paano sila mapipigilan. Tinawag din nila ang isang ahente ng IE na si Anson Clark na namumuno sa isang dibisyong nakatuon sa mga kaso ng bank robbery. Ipinaalam ni Clark kay Monroe na kilala niya si Danny at sigurado siya ang may pakana ng nakawan dahil may personal siyang kasaysayan dito at alam niyang pinalaki siya ng kanyang kriminal na ama sa ganoong buhay. Pinayuhan ni Monroe ang mga ahente at pulis na mag-ingat sa pagtigil sa ambulansya dahil kasama pa rin si Zach sa loob. Itinigil ni Will ang ambulansya sa isang eskinita nang mapansin nilang tinutugis na sila ng mga helikopter ng pulis. Sinubukan ni Cam na tumakas, ngunit nahuli siya ni Danny at pinilit pabalik sa loob. Si Danny ay nakipag-ugnayan sa isa pang kriminal na si Castro upang ihanda ang kanilang pagdating sa Boyle Heights. Kinausap din niya ang crime boss na si Papi, na dating kasamahan ng kanilang ama. Nagsimulang maghanda ang mga gangster sa lugar ng isang sasakyan na may nakakabit na machine gun. Samantala, patuloy si Cam sa pagpapanatiling ligtas kay Zach at pinilit si Danny na tumulong gamit ang defibrillator.
Habang dumudugo si Zach, sinubukan ni Cam pigilan ang pagdurugo pero nahirapan siya dahil hindi naman siya doktor. Kaya tinawagan niya ang dati niyang kasintahan na si Colin, isang doktor, na agad namang kumontak pa ng 2 surgeon at inilagay siya sa video chat para gabayan si Cam. Kasama na rin niyang tumutulong si Will. Napilitan silang hukayin ang tiyan ni Zach para subukang alisin ang mga bala. Sa gitna nito, nagising si Zach at nagpanik, kaya napilitang suntukin siya ni Will hanggang mawalan siya ng malay. Nang tinangka ni Cam alisin ang bala sa pali ni Zach, bigla itong pumutok kaya kinailangan niyang ipitin gamit ang hair clip niya. Sa huli, nagawa nilang kontrolin ang pagdurugo. Nakipag-ugnayan si Monroe kay Colin at sinabi nito na nawalan ng signal ang video feed eksaktong pumutok ang pali ni Zach. Inakala ni Monroe na patay na si Zach, kaya inutusan niya ang mga pulis na maghanda sa sniper position at hintayin ang pagdaan ng ambulansya. Ngunit nakontak ni Cam si Clark at sinabi niyang buhay pa si Zach. Nakita rin ni Cam ang mga sniper at agad niyang binalaan sina Will at Danny. Tinamaan ng ilang bala ang ambulansya, pero nakataka sila at napabangga pa ang ibang police cars sa kanilang mga manyobra. Matapos sabihin ni Danny na hindi na nila kailangan si Cam at tinangkang barilin ito, sinubukan ni Will na pakalmahin siya sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng musika, pero hindi ito umepekto. Natuklasan din ni Cam na veterano si Will at may asawa't anak nang tawagan siya ni Emmy at mag-video chat, iniisip na nakuha nito ang trabahong sinabi niyang pinag-a-applyan niya. Dinala ng mga lalaki ang ambulansya papunta sa Los Angeles River, kung saan nagsimulang mamaril si Danny sa isang helikopter, bago pa pinatakbo ni Will ng mas malayo. Nakapunta sila sa kanilang destinasyon kung saan sinimulan ni Castro na pinturahan ng spray ang ambulansya, habang naghahanda naman sina Monroe at ang kanyang team para salubungin sila. Gumanti ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpapadala ng kotse na may nakakabit na machine gun papunta sa mga pulis. Pinaulanan sila ng bala at napatay si Monroe. Ipinadala naman ng anak ni Papi na si Roberto ang isa pang ambulansya na puno ng mga pampasabog, na sumabog at nakapatay pa ng ibang mga pulis. Nakita ni Mark si Roberto at hinabol ito, at matapos ang sagupaan, nagawa niyang mapaputok si Roberto sa sarili niyang ulo, na nasaksihan mismo ni Papi sa balita. Dumating sina Will at Danny sa lugar ni Papi sakay ng ambulansya, para ibigay ang parte nito sa pera. Galit si Papi dahil sa pagkamatay ng kanyang anak at gusto niya ng mas matinding ganti mula sa dalawa. Inutusan niya ang magkapatid na iwan sina Cam at Zach sa kanila. Sa halip, nagkaisa sina Will at Danny at pinatay si Papi kasama ng kanyang mga tauhan. Samantala, ibinigay ni Zach ang kanyang baril kay Cam bilang panangga kung sakali. Tumakbo si Will pabalik sa ambulansya, ngunit sa taranta ay aksidenteng nabaril siya ni Cam. Nang makita ni Danny na baril si Will, inakala niyang ibang gangster ang bumaril dito. Dinala ni Danny ang ambulansya papunta sa ospital, ngunit napaligiran sila ng mga pulis. Sinubukan ni Clark na kausapin si Danny para sumuko, kung hindi ay papatayin siya. Natuklasan ni Danny na si Cam ang bumaril kay Will, kaya tinangka niyang ilabas ito habang tinututukan ng baril. Alam niyang mamamatay na rin siya at gusto niyang isama si Cam. Paglabas nila, isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw, tinamaan si Danny sa likod ni Will. Hinila palabas si Will mula sa ambulansya at nahiga sa tabi ni Danny na humingi ng tawad bago siya namatay. Dumating si Emmy at halos mabaliw sa pag-iyak nang makita ang kalagayan ni Will. Kahit pinipigilan si Cam, ginawa niya ang lahat para tulungan si Will na mabuhay. Nilapitan niya si Emmy at palihim na iniwan ang parte ng pera sa upuan ng sanggol, gaya ng hiling noon ni Will. Dinala si Will sa kustodya at binabantayan habang nasa ospital. Pinagmamasdan siya ni Emmy mula sa bintana, kasama ang kanilang sanggol, at nagawa pa ni Will na kumaway sa kanila. Samantala, kinuna ng pahayag si Zach ng isa pang pulis at tinanong kung sino ang bumaril sa kanya. Itinuro niya si Will at sinabi na ito ang nagligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos, pumunta si Cam sa silid ni Lindsay at hinawakan ang kamay nito habang nagigising. Maya-maya, umalis si Cam sa ospital pagdating ng gabi.